Situation 4. The square timber is used as a railroad tie. It carries a two uniformly distributed loads of 48 kilonewtons each. The reaction from the ground is distributed uniformly over the length of the tie. So determine the smallest allowable dimension B if the working stress in shear is 1 megapascal. Find the location of the maximum bending moment from the left end, and then determine the smallest allowable B if the working stress in flexure is 6 megapascals. Sige, sagutin natin. So una muna, take note na yung binigay sa atin dito, distributed load yung diagram niya. Pero ang binigay sa atin na value na 48, naka-kilonewton na. So ibig sabihin, ito na yung equivalent concentrated force nito. So if you want to convert that into kilonewton per meter, all you have to do is to redistribute this over the span 0.2 meter. So it's going to be 48 over 0.2. And that gives you 240 kilonewton per meter. No? So ito talaga, 240. Okay, pati na rin itong kabila. No? 240 na rin to. Parehas na naman kasi sila. Okay? So ngayon, kunin naman natin yung reaction sa ilalim. Okay, yung reaction sa ilalim, W. So para makuha yun, pag nag-summation of forces Y ka equal to 0, so dapat yung dalawang 48 na downward, kukontrahin ng upward na W. Tapos ang length nito buo, ilan ba to length nitong buo? 0.5 plus 0.2, that's 0.7, plus 1, 1.7, plus 0.2, 1.9, plus 0.5, 2.4. Ayan, so times 2.4. Dapat 0 for equilibrium. So therefore, our load would be negative or 2 times 48 over 2.4. So that's 40. Okay, so 40 ito. Ayan, okay. So ngayon, kunin natin yung shear diagram. Okay? Starting with, from this end to this end, may upward na 40 kilonewton per meter na ang span ay 0.5. So that's gonna give us 40 times 0.5. So 20 na positive. So nandito yung 20. Okay, 20. Next, ito medyo tricky, no? Ito yung medyo hindi tayo sanay. Take note, meron diyang downward, tapos meron ding upward. So, paano tayo makakarating sa shear dito? So, ang gagawin natin, yung downward, ipa-minus natin, tapos yung upward, ipa-plus din natin, ng sabay. No? Kasi pupunta ka from dito to dito eh. So, parehas meron kang downward tsaka upward. So, ganito yung mangyayari dyan. 20, may downward tayo na 240. 240 times 0.2. Ayan yun. Or yung 48 mismo. Tapos may upward na 40 times 0.2. Okay? Ang lalabas dito is negative 20. So, yun na yung shear dito sa kabila. So, 20. Ibig sabihin, ganito siya. Ayan. Okay? Tapos, mula sa man sa point na to, ito na tayo, no? Hanggang dito naman is merong upward lang na 40 times ang length ay 10. So, plus 40. 40 times 1 pala, 1. So, 20 na positive. So, ganito naman siya. Okay? And then once again, sa portion na to, ganun ulit. No? Ulitin lang natin. So, 20 ito ha. So, we have 20 minus 240 times 0.2 plus 40 times 0.2. That still gives us negative 20. Ayan.
And ideally, dapat mag-zero to, which is mangyayari naman yon kasi magpa-plus na naman tayo ng 40 times yung length ay 0.5. So, 0. Ayan. Okay? So, that will be our shear diagram. And dito, klarong-klaro na yung maximum shear natin ay 20. Okay? So gamitin na natin yun, no, to solve for B. So we have, again, yung shear stress natin dapat hindi mag-exceed ng 1 megapascal. Tapos ito ay VQ over IB. VQ over IB. Okay? So ito yung cross-section natin. Square. So ibig sabihin sa neutral axis nandiyan yung maximum shear. So ibig sabihin ito ay tig B over 2. So ibig sabihin ito yung fiber na merong maximum shear. Okay, yung B natin, literal na B talaga. Yung area natin sa ibabaw, ang moment arm niya from the neutral axis is B over 4 kasi kalahati ng kalahati. Okay, sige. Should not exceed 1. So V natin is 20 kilonewton. Gawin natin itong Newton. Yung Q natin is yung moment area niyan. That would be area. Base is B. Height is B over 2. Tapos moment arm is B over 4. Yan. Okay, over I. So yung I, ano lang no? BH cube over 12. So B times B cube over 12. Tapos yung B natin is literal na B. And that should not exceed 1. Okay, so may mga maka-cancel dyan. Cancel to. Cancel yung isa dito. Cancel yung isa. So squared na lang to. B squared na lang yung nasa ilalim. Okay, so kapag kin-cross multiply mo yun, so may iwan dito is 20 times 10 cube. Tapos meron tayo ditong 2 times 2, 4. Tapos yung 12 aangat over 8. Di ba? Tapos yung B squared sa ilalim, cross multiply ko sa kabila. Ayan. So, apply lang natin ang square root, masosolve na natin yung minimum B. No? Kasi ano siya, greater than or equal. Pag binaliktad. It's going to be square root of 20,000 times 12 over 8. So that gives us 173.21. So at least 173.21 yung dimension natin para hindi ma-exceed yung shear stress. So from the choices, that gives us not 165. So the best answer is 175, the next higher value. Next, number 2, find the location of the maximum bending moment from the left end. So ano daw yung location ng maximum moment? So actually dito, yung maximum moment natin, ito, isa to, point of zero shear, another one here, another one here. So medyo ano no, kailangan natin alamin kung nasaan. Kasi hindi tayo sure kung alin dyan yung maximum kasi tatlo sila. Although itong dalawang to, since symmetrical naman, ito hindi mo na kailangan to i-check with this one kasi parehas lang yan. Ito lang, baka kasi ito yung mas malaki or ito yung mas malaki. So para makuha yun, um, di ba magsisimilar triangle ulit tayo para makuha itong distance na to? Yan, yung distance na yan. Kaya lang guys, 20 lang naman to, tsaka 20 rin to. So, meron tayong full symmetry. Ibig sabihin, yung distance na yan, di ba, 0.2 to. So, sigurado na to na 0.1. Ganon din to. 0.1 na yan. Okay? So, tapos, ganon din dito sa loob. Ito, yung distance mula dyan hanggang dyan. Dahil 20 naman tong left, 20 rin to. So, symmetrical. So, yung 1, mahati lang ulit sa dalawa. So, 0.5. Okay? So, actually, yung sagot natin dito is either from here to here is 0.5 plus 0.1, that's 0.6. Or from here to here, that is 0.5 plus 0.2 plus 0.5, that's 1.2. So pwedeng 1.2 or 0.6 lang yung sagot dyan. Kailangan lang natin malaman ano exactly. O di ano tayo, mag-area method tayo para makompute natin yung mga moment. Ayan. So unahin natin tong area na to.
Triangle lang naman. So 1/2, base 0.5, height 20. So 5. 5. Okay? Tapos ang itsura ng ano niyan, ng curve, ano? Ganito ba or ganito? So galing siya sa maliit na value, tas palaki. So ibig sabihin yung slope mo galing sa 0, actually 0 to eh. Galing sa 0 tas palaki ng palaki in the positive direction. So dapat pag ganito siya. Ganyan. Okay? And then kumpitin naman natin tong maliit na part na to, to. Which is triangle lang din naman 'yon. So, magpa-plus tayo ng 1/2. Base is 0.1, height is still 20. So, meron tayo ngayong 6. So, malit na malit lang na increase. So, merong 6 dito. Okay? So, at paano naman yung curvature? So, again, galing ka sa malaki, papunta ka ng 0. So, galing sa malaking slope, pupunta ka ng 0. So, ang curvature mo pag ganito. Ganyan. Okay? And then next, kumpitin naman natin to. Minus na yan. Magbabawas tayo. So, minus 1/2. Yung base nun ay 0.1, yung height ay 20. So, babalik ka lang sa 5. Yan, 5 yan. Tapos, ang curvature mo, ganito. Kasi from 0, ano ka naman, palaki in the negative direction, no? From 0, palaki in the negative direction. So, from 0, lalaki in the negative direction. So, di ba ang negative direction pag ganito yung direction nun? So, yung curvature mo, pag ganito. Okay? And then, let's calculate this also. Minus ulit yan. So, minus 1/2, ang base mo ay 0.5, ang height mo ay 20. So, that is 0. So, nagkataon naman 0 siya. 0. Okay? Tapos, paano ngayon yung itsura ng curvature? Galing ka sa malaking slope na positive, na negative, pupunta ka ng 0. So, ang negative na slope, di ba, pag ganito, pupunta ka ng 0. So, ang curve mo pag ganito. Ganyan. Okay? And then, add this kasi positive area. That's gonna give us 5. Ganito naman yung curvature nun. Tapos kapag kinompute mo to, hindi ko na papakita, ano, kasi I think you get the idea. Magiging 6 lang din ulit yan. Curvature is pag ganito. Tapos pag kinompute mo na naman to, magiging 5 na naman kasi minus. Okay, tapos pag kinompute mo to, magiging 0 siya. Ayan. So ganyan yung itsura ng moment diagram. Okay? And dito lumalabas ngayon na yung peak na to is yung maximum moment. No? Ito. So, nandito yung maximum moment. Ang value ng maximum moment is 6 kilonewton meter located at, so it's located here. From the left support, it's actually equal to 0.6. So, ang sagot natin dito ay 0.6. Okay? Number 3, determine the smallest allowable B if the working stress in flexure is 6 megapascal. So kapag daw yung bending stress, dapat hindi pwede lumagpas ng 6 megapascal. Okay? Tulitin natin. So for number 3, yung actual bending stress should not exceed 6 megapascal. So ganun ulit, M C over I. Ang Mmax natin, we already identified na 6. So gawin lang natin Newton millimeter. Ang C natin dito is B over 2. Diba? Kasi ano siya, square siya eh, ganito. So ito yung neutral axis, ito yung C natin. Tapos yung I natin is B times B cubed over 12 or B to the fourth over 12. So from there, we can solve for B. So cancelin na lang natin to. Pag in-cross multiply mo dito yung B, cube yan. Tapos ang may iwan dito ay 6 million. Meron ditong 1 over 2.
Meron dito sa ilalim na 1/12. And then meron ditong 6 kapag dinivide yung 6 na yan. Ito. Kasi ito cross multiply. Okay, so apply cube root, no? Makukuha mo yung minimum B. So actually may mga maka-cancel pa nga. Cancel itong 6 na to. Okay? Okay na yan. So cube root ng 1,000,000 times 1/2 over 1/12. Okay, so that gives us 181.71 millimeters. Okay? Double check lang natin ha. Cube root MC over I. So 181.71 talaga. Alright, so dito ang tamang sagot. So I think may ano lang dyan, no? May issue lang dun uh, sa na-multiply. So ano dapat yan? 181.71. So kung merong sa choices 185, no? So pwede mo sabihin 185. Hindi basta hindi ka pwedeng bumaba ng 181.7. Kaya yun yung minimum na pwede mong gamitin. Okay? And that's how we solve this problem.